Ay magandang tanghali. 12:06. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung katotohanan. Nagsalita si Saldico. Ang sabi ni Saldico, hindi ako ang mastermind. Paano ngayon? Ano ba ngayon ibig sabihin niya kung hindi siya mastermind? Yung ibig sabihin niya, may iba pang tao. May mas mataas pa na tao sa likod niya. Ibig sabihin po, kung sino sa likod niya, mas mataas pa sa kanya. Ganun po ang ibig sabihin ng hindi siya mastermind. Okay? So, yan ang pinaka-problema natin. Okay? So, nagtinagot ko lang yung tumawag sa akin. So, kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang sa likod? Kailangan, pag sinabi mo master, mas mataas pa ang rangko, mas matapang, mas may kapangyarihan sa ilalim ng batas. Sino ba ang mas may kapangyarihan sa ilalim ng batas? Aloha. Aloha ng bang aloha? Good morning, goodbye pala yung aloha. Ano bang good day sa Hawaii? Aloha rin, no? Aloha rin. Sige. Aloha, salamat Marisa Garcia. Aloha rin. So ngayon, ang ating pag-usapan, sino ang nasa likod ng flood control projects na sinasabi ni Saldico ay yung talagang mastermind. Sabi niya, hindi daw siya ang mastermind. So, sino mastermind? Ang mas mataas pa sa kanya, kwentahin natin, si Martin Romualdez. Yan lang, kung pag-usapan natin ang House of Representatives, si Martin Romualdez lamang. So, ibig sabihin, si Martin Romualdez ay isa sa mastermind. Tapos nagsalita pa si Saldico, pinagbutuhan naman yan. Niratify yan. At pinirmahan ni Bongbong Marcos. So, sino ngayon ang nasa likod na sinasabi ni Saldico? Hindi lang daw siya mastermind. Hindi naman ako mastermind dyan. Ladies and gentlemen, huwag na tayong pong gumawa pa ng kung anong dahilan. Romualdez. Aminin mo na, Romualdez. Kayo lang dalawa ni Bongbong Marcos ang pwedeng gumawa niyan. Si Chis Escudero ay hindi naman boss ni Saldico. In fact, lumuluhod pa nga si Saldico si Chis Escudero kay Saldico. Kasi lumalabas, sabi ni Ping Lacson, almost 100 billion ang insertion mula sa mga senador. Pero ang insertion mula, tingnan mo na ilan ang flood control projects ng kabuuan. 421 billion. Ibawas mo, pero hindi naman lahat ng insertion ng senador na 100 billion ay sa flood control. Iba-iba yun. Ngayon, kung ang kabuuan ng flood control budget ay 421 billion na binawasan lang ni Marcos ng 29 billion. Sino? Wala na pong ibang conclusion dyan. Ang pwedeng makipagkutsaba kay BBM ay wala nang iba. Hindi pwede si Chis kasi hindi naman sila magkamag-anak. Ang kamag-anak ni BBM ay si Romualdez. Pinsang buo. Pinsang buo. Ibang usapin yun. Siyempre, meron bang pinsang buo na ipapahamak niyang kanyang pinsang buo? Wala. Kaya kampante si BBM na ang sekreto ng lahat, idaan niya kay Romualdez. At si Romualdez na bahala lalaro. At si Romualdez, ginawa niyang bata si Saldico, kasi si Saldico, kaagad-agad papayag yan. Kailangan ni Romualdez ng taong papayag. Kailangan niya ng congressman na papayag. Hindi lahat po ng congressman ay papayag sa ipagawa sa kanya na siya yung tinatawag na maruming tao. Ang nagkamada ng proyekto ay si Saldico. At bakit siya nagkakamada? At bakit ang pagkakamada niya ay
Talagang copy-paste, alam na alam niya kung paano diskarte. Kasi contractor siya bago siya naging congressman. So ibig sabihin, iyan po ang kaisipan sa likod kung bakit ang batas na Batas Pambansa 881 na nagsasabi, bawal sa Section 95, bawal ang contractor mag-donate para sa kampanya ng sinumang politiko. Kasi ang contractor, iba yan, tinitingnan na masama yan. Although may mga porsyento, pero tinitingnan siya masama dahil din po sa pakikialam ng mga politiko. Sa totoo lang, mga kontraktor, maayos yan kung walang politiko na nakikialam. Kikita sila hanggat 20% bilang kanilang profit margin sa kapalit ng maayos na paggagawa ng trabaho. So, ibig sabihin, hindi rin ako naniniwala na yung mga Diskaya, yung mga Sunwest na construction company ni Saldico ay sa lahat ng proyekto nila ay mali. May mga proyekto na maayos yan, may proyekto na hindi maayos. Pero sa flood control, talagang hindi maayos ang lumalabas. Sabi ni Saldico, hindi ako mastermind. Kung hindi siya mastermind, sino ang sa likod? Yan. Hiramin ko muna itong video ni Kwan, ni Brothers Travelers. Mr. Chan, hiramin ko muna. Ha? Ipi-play ko muna. At least mahirap na ako maghanap pa kung sino. Si DJ Chacha at saka si Ted Pylon. Na-interview nila, nakuha lang informasyon na si Mastermind Elizalde Cuen sabi hindi siya mastermind. So, ito po yan. Brothers Travelers, hiramin ko muna yung ano mo. Mr. Chan, hiramin ko muna yung video. Bakit? Siya lang ho, mga kabayan, kasi iniipit ninyo yung mama no? Oo, inilaglag ho ng iniipit si Saldico. Mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Ang sabi niya, kahit na lahat ng ito, lahat ng ito, ay gustuhin ko man ito, kung hindi nyo pipirmahan ito, wala rin kwenta lahat ng mga pinagagawa ko. Siyempre, pag hindi mo pinirmahan, wala. Diba? Uy. Excuse me po. Kasi ako, medyo bungad pa rin ho yung aking boses. Oo. Nangyari. Medyo masama pa Mr. rin Chan, ho what happened natin. with Ito na, you? tuloy ho natin. Baka naman may magpadala ho dyan ng na pambili ho ng antibiotics at saka pambiling bubo. Tinatawag nilang kakorrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dito, kinakampihan mo na si Saldico. Hindi ko siya kinakampihan. O banggitin mo doon yung pangalan ni Romualdez. Pinabanggit ko ngayon. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Kung hindi natin mapapauwi si dating Congressman Saldico, baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin yung mga sinasabi dito ni Saldico na mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay in-approve ng both houses. Sa akin dito kasi, yung pangangatwiran na yan, ano na ho yan sa akin, hindi, given na yan. Oo, panigurado. Ito ho kasi yung, example na kayong mga miyembro ng Kongreso, bago kayo huwag kayong pumayag na lumabas yung BICAM report today, boto kayo mamayang gabi. Wag na. Wag niya nang payagan yun. Para hindi na kayo masadlak sa ganito sitwasyon. Ito mga kabayan Okay, so balikan ho natin at dahan-dahanin ho natin mga kabayan. Mukhang laglagan na ho ito. Bakit? Ang katwiran ho mga kababayan, nito ho si Saldico, ako nga yung sa appropriation budget Oo. Okay uulitin ko. Ako nga sa appropriation budget. Ako nga yung nag-aayos ng appropriation budget Ang tanong, sino nag-a-approve? Sino ho yung nag-a-approve? Sino yung pumipirma? Diba? Bago mo pirmahan yan, lahat ng mga bagay na pinipirmahan, binabasa mo muna. Am I correct? Binubusisi muna. Ang tanong ho dito, mga kababayan, pakinggan natin mabuti. Dahan-dahanin ho natin, letra por letra. Sabi po ni Saldico, na hindi naman... Sabi daw po ni Saldico to, Sabi ni Saldico. Mastermind dito sa insertion. Yun na nga. Hindi ako ang mastermind dito. Ito na, nagmamalinis na Saldico. Hindi ako ang mastermind dito. Kung hindi ikaw ang mastermind dito, sino ang mastermind? Yan ang tanong dyan
Kung hindi ikaw ang mastermind dito, sino ang mastermind? Eto na. Kasi mga kabayan, nilaglag ng Saldico. Ngayon, sinasabi ni Saldico, hindi ako ang mastermind dito. Sino mastermind dito? Kaming lahat. Binalik Parang na naman niya sa Kamara, Pati sa pangilang presidente. ulit na. Pati sa presidente actually, pati si Pangulong Marcos Jr. nadamay na dito. Sinabi, Bakit hindi magagalit yung mga trolls niyan eh? Yung mga trolls yan, yung mga nanonood na trolls dito, magagalit yan kasi dinadamay. Kaya mas importante umuwi ni si Saldico. Patawarin siya ng bayan, ibalik niya ang kanyang mga kayamanan at ituro niya kung sino mga nagsusugo sa kanya. Damay nyo na naman mga kabayan, etong si Makoy Jr. Magagalit na naman yung mga bayaran ho ni Tambaluslos. Lalong-lalo na yung mga media hong takot na takot sa kanya. Na pag bumatikos ka, galit na galit sila. Yung mga bayaran ho mga media. At yun ho mga bayaran mga vlogger na bawal nang bumatikos dyan at takot na ho sila mga kababayan. Ito. Sige, Ang bilis, sabi bilis, ko, bilis. mga kababayan, nito hong si hindi naman ako ang mastermind. Kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Ako lang yung naghanda ng dokumento eh. Sino yung pumirma? Di si Tambaluslos. Tsaka si Marcos. Sino yung mga kasama mong pumirma dyan? Di ho yung sa Senado. Yung BICAM. Hindi rin naman ako gumawa ng batas yan eh. Nasa kanila kung a-approve nila eh. Yun sa General Appropriation Act eh. Di ba? So ngayon mga kababayan, lumalabas ho dito na eto na. Nilalaglag na ho mga kababayan ni Rizaldico etong kanyang mga kasamahan. Bakit? Ipit na siya eh. Kailangan the only way is ilaglag niya rin. In the words, number one ho, pinagkaisahan siya. Ngayon, pinagkaisa na siya ngayon. Sa kanya lahat na nakatutok para mahadlang at sa kanya lahat ang bunton, hindi na pupunta kay Romualdez, hindi na pupunta kay Marcos. Anong ginawa niya? 10 araw kailangan umuwi ka dito kasi may kung hindi, tinatakot siya. Kung hindi, papatawag ka namin ng suspension. Walang takot yung mama. Hindi natakot, nag-resign. Inilabutan sa ginawa ho ni Bojiti ng Committee on Ethics. Hindi man lang ho natinag. Agad, inunahan niya. Ano ho ang ginawa niya? Anong suspension? Magre-resign ako. Sa makatweet mga kabayan, wala na ho kapangyarihan ang Kongreso sa kanya. So nag-resign siya. Di ba? Hindi man lang ininda. Yun ho ang Kongreso. Bakit? Inarantadin niyo ako eh. Ilaglag niyo ako, sinolo niyo ako eh. Ako lang yung naghanda ng pagkain, hindi naman ako kumain eh. Kumain din siya. Kaya kasama, mas marami lang kain ng iba. No. Ako yung naghanda ng pagkain, pero kayo ang nag-serve ng pagkain. Di ba? Parang kumain ka rin. Ngayon, eto na. Sino-sino madadamay? Eto na. alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the president. May ganun siya. Ayun, it was signed by the... Ito na mga kabayan. Ayaw at sa gusto niyo, yan ang sinasabi ko. Saan makaabot to kay Saldico? Totoo to eh. Ang susi nasa kanya. Siya ho lang ang nag-prepare. Pero kung may mali ho doon sa dokumento, hindi po aaprobahan yan ng both houses. Yung mababa at mataas na kapulungan. At kung may Sa mga tweet, sa argumento na yan, damay ang lahat ng mga senador, lahat ng mga congressmen. mali po diyan sa ginawa po, diyan sa insertion, diyan po, hindi rin ho pipirmahan ni McCoy Jr. para maging General Appropriation Act. Kaya lang ang katotohanan nandiyan na pag takatapos ngayon ng ginawa ni Saldico, ay pagkagabi sinalang kagad, tinanong na kagad lahat ng mga senador, lahat ng congressmen, yes or no lang ha, wala na maraming tanong. Wala. Hindi mo rin masasabi na ang lahat ng bumuto ay guilty dahil wala silang panahon sa pag-usisa kung anong ina-aprobahan nila. Kaya ang pinakamatindi talaga ito na guilty, si Martin Romualdez. Siyempre, pwede mo isama kasi speaker
saka Senate President si Chis Escudero. Kasama rin dyan siyempre Finance Committee si Grace po sa Senado at Appropriations Committee ang kanyang katumbas sa House of Representatives na si Saldico at kasama ang pinaka-final na kasalanan ay doon kung bakit inaprubahan ni Bongbong Marcos. Alam naman natin na pagkatapos ng pipirma sana ng budget si Bongbong Marcos, pinuspon pa niya kasi pag-aralan daw niya kasi marami mga pundo na pinasok. Ibig sabihin, alam na alam ni Bongbong Marcos na 421 billion ang pundo sa flood control na pinasok. At binawasan lang niya ng 29 billion. Anong klase? Ibig sabihin, ang pinakamay kasalanan sa lahat si Bongbong Marcos. Ba't ako sinisisi niyo dyan? Ba't hindi niyo nakikita yung mga pumirma? Yung nag-approve. Ngayon, delikado ho ang buhay mga kabayan ni Saldico. Bakit? Yun. Ipapatay yun. Yung mga mastermind, siya lang ho kumbaga nasa gitna. Ang Pero problema, siya lang nakakaalam kung sino mastermind. Siya lang makatistigo. So, kailangan mabuhay dapat si Saldico. Huwag siya dapat mamamatay para siya makapagsalita. ang mastermind, yun ho mga Magsalita siya dapat sa harap ng korte. pumirma. Kaya matalino ho rin ito si Saldico. Siyempre, hindi kikita dyan kung hindi matalino yan. Bakit? Nag-resign. Bakit? Para wala ng jurisdiction sa kanya at kapangyarihan ang Kongreso. Kaya lang, ito magiging problema ni Saldico. Ngayong hindi na ho siya miyembro ng House, Pwede o na siya, mababang kapulungan, pwede na siya isang pina. mawawala na ho sa kanya yung tinatawag na Immunity. parliamentary courtesy. Mawawala na po sa kanya yung tinatawag po nila na tradisyon. So anong ibig sabihin nun ito? Pwede na po siyang patawag. Paano, brothers travelers, kung patawag? Hindi sumipot. Magiging ground yun para ho malabasan po siya ng ipahuli siya o warrant of arrest. Contempt na Magiging bago ground warrant. yun para ho ma-revoke yung po kanyang pasaporte. Di ba? Bibigyan ko yun ng halimbawa, etong si Tebes, ganyan ang ginawa nila, ni-revoke yung pasaporte. Di ba? Sino may mga pinag-revoke ng mga pasaporte? Dahil kinontempt dyan sa Senado o ilalabasan ng warrant of arrest. Di ba? So yan ho ang mangyayari ngayon kay So ngayon, whether you like it or not, doon papasok ang Interpol. Bakit? A person na hinahanap dito sa Pilipinas ay meron na pong warrant of arrest. If meron ng warrant of arrest, mapapalitan po from blue notice to red notice. Kaya ho, kung nasa Madrid ngayon siya, o nasa Spain, o nasa France, ang huling balita natin, nasa France. So ngayon, yung Interpol doon, obligado hong hulihin ito hong si So anyway, at least, klaro ng mensahe na si Saldico ay may kasalanan siya. Kaya lang, hindi siya yung mastermind lang. Isa siya sa mastermind. So yan po ang sinabi. Ngayon, pakinggan naman natin yung isang general, retiradong general na abogado na galit kay Ping Lacson. Kaya tanong niya kay Ping Lacson, magkano? Pakinggan natin si retired General Virgilio Reyes Santos. Ito, pakinggan natin. Panahon pong ito, isa lang ang kalaban natin. Ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw, na mambabatas na dapat sana ay gumagawa, umiisip para sa kabutihan ng taong bayan, para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaisa tayo. Walang kulay, walang pula, walang berde, walang dilaw, walang pink, walang puti. Isa lang po ang kulay natin. Isa lang ang kalaban natin. Dapat pare-pareho tayo ng tinig. Iisa ang gusto natin mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga magnanakaw na mambabatas. Naninakaw ang kaban ng bayan. Habang ang mga tao'y naghihikaw, habang ang mga batay nalulunod dahil sa mga flood control na dapat na nangyari. Dapat sana, kung nagawa yung mga flood control na yan, yung batang nahulog sa manhole, yung batang pumasok sa eskwela, na nahulog sa ilog at inanod at namatay, hindi dapat namatay. Kung meron po tayong mambabatas, na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po, in kahoots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much? How Magkano? much do you value the truth?
Pinapakailaman niyo yung mga testigo. Hindi niyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi niyo yan testigo dyan sa Senado. Resource persons niyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin niyo yung notarial law, hindi yung testigo. Kung merong mga nagnonotaryo, hindi pala sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tubukin niyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Nilabas niya na nga yung katotohanan, yung nalalaman niya. Despite all odds, sabi niya, ito po ang totoo. Sila yung nagdala. Aba, 2.2 million po yung dinala niya na pera ni Eric Yap doon sa bahay ni... Hindi mo gusto malaman anong nangyari doon? Pagtatakpan mo, saka huwag na pong pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo in aid of legislation po. Kayo, kung meron kayong batas na nililimpad, assuming na meron, yun ang atupagin nyo. Huwag nang pakialaman yung mga testigo dahil yung mga testigo yan sa korte. Hindi nyo po yan testigo. Pasiklaban, pinagtatakpan nyo yung mga mesada. Kano po ba? Tigilan nyo po. Huwag nyo pong ganyanin, huwag nyo pong salbahihin ang mga witnesses. Proteksyonan nyo po dahil sila ay umaamin ng kanilang kasalanan. Pero yung pinakamay kasalanan, hanapin natin, panagutin natin, ikulong natin. Nakakapag-init po talaga kayo ng ulo. Nakakadismaya. Sayang ang boto. Bakit kayo nandyan? Puro kayo magnanakaw. Tamaan. Ay nako, nakakapagmura tayo dyan talaga. Tamaan eh, magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw. Kung sino kayong mga magnanakaw dyan, na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan. Di na kayo nahiya sa balat nyo. Di na kayo nahiya sa mga anak nyo. Kakainis kayo. Mga kababayan, isa lang po dapat ang tinig natin. Hanapin natin yung mga magnanakaw na yan. Wala na po tayong pagkakaiba-iba. Let us stand united. Hanggang sa ngayon po niloloko pa rin nila tayo, kaya ako nagagalit. Niloko na nga tayo. Ngayon gusto pang pagtakpan. Gusto pa tayong lokohin pa rin muli. Ay kakagaling ng mga hindi abogadong yan, no? Hindi na kayo nahiya sa balat nyo. Gusto nyo pa kami ulit lokohin? Wala pa kami mga isip. Hindi ba namin nakikita yung ginagawa nyo? Kayo lang ba may ulo? Kayo lang ba matalino? Anak ng tinapay kayo na kayo ng, anak kayo ng torping baka, pinamahan ng putya. Tigilan nyo po. Please lang po. Kung ayaw ninyong mas magkagulo, pinakitaan na po kayo ng bayan, ng puwersa ng taong bayan. Galit na po ang taong bayan. Hindi lang po yan sa Maynila nangyari. Buong mundo po ang pagtitipon. Ipinakita ang pagtutol sa ginagawa ninyo. Huwag nyo na pong pagtakpan yung mga katulad ninyo. Huwag nyo nang sagipin. Panagutin nyo. At tumawag din kayo ng katulad ninyo. Wala po yung immunity. Kasalanan po yan. That is a crime. Anong immunity? May immunity kayo from committing crimes? Wala po yun. Wala pong interparliamentary legislative immunity. Tawagin niyo po at panagutin niyo. Hindi yung mga testigo lamang ang tinatawag ninyo para malaman niyo kung ano ebidensya nila. Para mapagtakpan ng abogado nila yung mga ebidensya nila. Tumawag din kayo. Umaresto rin kayo. Mga kababayan, patuloy po nating bantayan para sa kapakanan ng ating mga anak, ng ating mga apo, para sa kaligtasan nila. Hindi dapat namamatay ang estudyante sa baha. Nahuhulog, nalulunod. Awa kayo dun sa mga bata na dapat sana maganda pa ang buhay. Kung ginawa ninyo yung flood control, hindi dapat nalunod yun. Kung anak niyo yun, kung apo niyo yun, gusto niyo yun? Sana nga, no? Para yung karma. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Yan, si retired General Virgilio Reyes, Philippine Army. So, be that as it may, na iyan ang nasasabi, siguro kailangan pa tama, sabi mo let us again, magtipon ulit tayo. Ang suggestion ko, October, siguro, depende, mag-November 30, isa na yan, birthday ni Andres Bonifacio. Kailangan siguro magtipon pa tayo uli. Kasi ang problema nito, nahalata ko naman na takot magbanggit si Ping Lacson at si Soto sa pangalan ni Romualdez. Yan po ang napaghalata ko sa kanila. So, with that, ano na ang magagawin natin? So, it is much better na siguro i-pressure pa rin natin uli itong Blue Ribbon Committee. At ang isa ko na demand, bakit yung ICI na yan, Independent Committee on Infrastructure, ay hindi pa rin nagla-livestream, nang huhula na lang tayo kung anong ginagawa nila. Nagsampa sila ng kaso doon sa ombudsman, hindi natin alam ang laman ng kaso nila. Dapat nalalaman ng bayan yan kung ginagawa ninyo ang inyong trabaho. With more reason na kailangan ng tao ang transparency kasi kayo ay binuo ni Bongbong Marcos na tingin ng tao ay guilty rin kasi siya lang ang dahilan kung bakit nagkaroon ng flood control budget. Kung hindi pinirmahan ni Bongbong Marcos yan, wala sanang budget. Pero tapos, hindi pa natatapos itong usaping baha, may lindol na naman sa Cebu. Ang lindol sa Cebu, nagpakita ng kahungkagan ng mga gawa ninyo, mga proyekto ninyo. Yung nagka-landslide, yung mga rock netting ninyo, yung may mga kalsada na nabibiak, yan po nagpapakita ng
corruption din. Hindi bale yung pagkawasak ng simbahan doon sa Daan Bantayan. Ang simbahan pala yun ay ginawa pa 156 years old na. Ginawa pa sa panahon ng Espanyol na wala pa yung teknolohiya ng bakal-bakal. Ang teknolohiya ng bato-bato at saka kung mag-arko ay kailangan ng tinatawag, kung maglagay ng bubong, kailangan gagawa sila ng arko para iyon ang patungan ng bubong. Yan po ang dating technology. Wala kasing bakal noong araw. So ngayon, tingnan nyo yung arko, kagaya sa Kabagan, nasira na lang nahulog yung tulay, yung kanyang sahig, pero hindi nasisira yung arko. Hindi rin masisira. Yung itlog, ganunin yung itlog, hindi nyo kayang biakin ang itlog. Kasi ganun po ang technology ng arko. So ngayon, ang sistema nung araw na engineering technique ay kung gagawa ng tulay, maglalagay ng poste, ilang poste, tapos gagawa muna ng arko, pagpatong-patong mo mga bricks. Pag nag-arko, pag natuyo na yung mga pinagpandikit na ginagamit ng mga clay, saka kukunin yung support sa ilalim at magiging arko na siya. At kung magiging arko, dadaan ang mga truck, hindi na siya kayang biyakin. Ganun po yung technology noong araw. Nasa ngayon ay ang problema, sa katagalan ng panahon, yung mga simento, artificial na ginamit nila, yung mga clay noong araw, pinagdikit-dikit ay mahina na. Kaya ang simbahan doon sa Daan Bantayan at saka sa Bugo ay nawasak po yung kanilang mga simbahan, mga pasad. Pero isa sa pinakamagaling na simbahan na kita ko na hindi man lang nawasak ay yung simbahan ng mga Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin maganda po yung disenyo ng Iglesia ni Cristo ng simbahan. At wala rin ako narinig na simbahan ng iba ng ng mga Protestants at simbahan ng mga Muslim na mga mosque, wala pa rin ako narinig na nawasak. Ibig sabihin maganda ang pagkakagawa. Anyway, be that as it may, ang klaro lang sa mensahe dito ay sumisigaw si Saldico. Hindi lang ako ang mastermind dyan. Kung hindi ka, sino? Okay? Reggie Regal Filipe, Dr. Toto, naniwala ako na corrupt din si Lacson Coratong Baliling. Thomas Isplana, like, share, at sasama uli ako ito ni kahit na mahina ang katawan ko para sa kapakanan ng aking bayan, nating bayan. Okay. Rodi Rabi, Pastor. Tapos si Bernard Shaw, Panginoon, tulungan mo kawawang bayan namin. Hininanakawan na nga ng walang awa, masisiba, ganid, gobyerno, lalo na sa DPWH at contractors, nilindol na, binaha pa, lunod sa baha, utang, kamangmangan, marami, nasawing buhay, talamak, kahirapan, mahal na halos lahat. Yan ang problema, yung mayari ang sa atin ay yung mga ating politiko. At ang katotohanan mga politiko na nahalal ay mga kulang sa pag-aral. Ayoko sabihin na mangmang sila, pero bright sila sa paghanap buhay sa gobyerno. Yan ang problema ko dyan. Tapos Sarawak, Lana, Rams, SFP. Wag naman kudita naman yan, Ram SFP. Tapos Rodi Rabi, Pastor, magandang hapon po. Ben Reclamador, Let D, Wilga ulit, bayan. Let D, BIS po yan. So, ang bilis, sabi ni Sarah Bok. So, ngayon, ay Thomas Isplana, gandang tanghali, Tony Toto, sana umuwi na si Saldico upang harapan na niya ng mga akusasyon sa kanya at ituro niya kung sino mastermind. At huwag siya sumuko kay Buying dahil gagawin lang siyang pambula. Yun nga, tama nga. Ginger Lopez, dinala na nga sa Aguado. Aguado, malapit yung bahay ni Martin dyan. Malapit lang dyan, katabi lang yung Office of the President. So, mabilis lang idadalhin yung mga maleta-maleta. So, ang isa pang ebidensya dyan, nagko-corroborate, ibig sabihin nagtugma yung sinabi ni Saldico na hindi lang siya mastermind. Nagtugma sa testimonya ni Marine Sergeant Orly Regala Goteza na sinasabi niya, dumating ang mga 3 beses isang linggo, dumarating ang delivery ng pera sa bahay ni Saldico diyan sa Ladybug Street, Valle Verde. 6. Ngayon, pagka matanggap nila, dadalhin nila ngayon doon sa isa pang bahay ni
Saldico na nandun sa Shangri-La, sa BGC. At sa basement park, dadalhin nila lahat ng mga maleta nandun sa 56th floor, dun sa penthouse, na kung saan ang penthouse din ang may-ari ay si Saldico. So, ibig sabihin, pag nabili mo penthouse, halos ikaw na may-ari ng lahat ng kondominium. Nevertheless, pagkatapos na bitbit ang yung kay Eric Yap na dinala ng 46 na maleta na 2.4 billion ang lahat, inakyat yung 46 sa bahay ni Saldico doon sa Shangri-La, tapos ibinaba yung 35. Ibig sabihin, ang share ni Saldico ay 11 na maleta. Sa tingin ko kay Saldico na lang yun, wala na siyang bibigyan doon ng iba pang share. Tapos kay Tambaluslos, sino kaya ang bibigyan ng 35? Kahati pa doon si Marcos, 20 ba doon kay Bongbong Marcos, at saka 15 ang kay Romualdez? Pwede mangyari. Tapos, nung dineliver nila ni Sergeant Goteza ay doon sa number 42, McKinley Street, doon sa Forbes Park. Sinong may-ari ng bahay na yan? Si Sael Romualdez. Klaro-klaro, memorize pa nung Marine Sergeant ang mga address. Pagkatapos, later on, doon na sila nag-deliver sa number 90, Nara Street, sa Forbes Park. Yun, bahay naman ni Michael Yang yun, na nabili na rin ni Romualdez. Ibig sabihin si Romualdez, may connection din siya sa droga. Kasi droga daw kung si Michael Yang, droga din ang connection ni Romualdez. So pagkatapos nun, nung later on sa Aguado Street na, doon sa Malacanang, dineliver. Doon may bahay doon si Romualdez para malapit na sa opisina ni Bongbong at hindi na mahirap ang pagbitbit ng mga mali-maleta na pera. Kaya nag-corroborate yon sa sinabi ni Saldico. Kung sinabi ni Saldico hindi siya mastermind, ito yung mga mastermind, si Romualdez at saka si BBM. Yan lamang po ang aking masasabi. Si Mang Uulam, amping mong tanan diha sa Cebu. Mang Ulam, kaya nagsalita si Sara na hindi lang flood control nang galing ang pera, sa gambling din. Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, naniniwala ka ba na walang kinalaman si Bungit? Bangag, ay hindi ako niwala, andyan siya dyan sa lahat. Si Wolf, tuloy ang investigasyon basta't walang Marcos Romualdez sa tulpo na sasabit. Talagang halata naman to si Ping Lacson. Tama si retired General Virgilio Reyes Garcia na magkano Ping Lacson. Mang Ulam, kaya nagsalita si Sara at tapos okay, sino pang iba? Reggie Regal Felipe. So si Dennis Tabungan, huwag naman natin ibuntun lahat ng kasamaan kay BBM kasi ang gumawa ng budget ay sa Congress tapos sa Senate lang hiya may mga may pununo yan at may deliberasyon. Deliberasyon, ang pinakahuli yung last touch rule yan, Dennis. Pag mag-basketball, pag pinasa ang bola sa'yo at bago lumabas ng linya, kung sinong last touch, yan ang magbabase ang referee ng desisyon. Kung last touch ka, di team mo ay team ng kalaban mo, papupunta ang bola. Ganun lang kasimple yan. Kasi last touch si BBM, kasi last touch siya dahil siya ang pipirma kung aprobahan niya o hindi. So kung pinirmahan niya, ibig sabihin inaprobahan niya na alam niya na may mga nakawan na mangyayari. Ang tanong, alam ba ni BBM? Ang sagot, alam niya po. Bakit? Anong katwiran ko? Ang katwiran ko ay nakaschedule na ang pirmahan sana sa December 20. Pinagpaliban ang pagpirma kasi marami daw singit, pag-aralan daw. Ibig sabihin, pinag-aralan niya sa flood control project na siningit nila ni Tambaluslos at saka ni Saldico, ang 421 billion binawasan lang 29 billion. So, ibig sabihin, complicit, talagang mastermind din si BBM. Siya ang nag-approve. Kung hindi niya in-approve ng flood control projects, wala sana tayong problema ngayon. So, Roddy Rabi, Dr. Kauseng, dapat maglindol dito sa Metro Manila. Nako, delikado. Pag sa Metro Manila, mas marami. Luis Trebisani, kulong lahat na magnanakaw ng kaban ng bayan. Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, naniwala ko. Nakurap din si Lacson, kuratong baliling. Tomas Esplana, paki-like, okay? Like and share po at please lang mag-campaign kayo na mag-join sa ating channel para kung dumating na po tayo sa 10 million na pwede na akong tumakbong presidente at babaguhin natin ang sistema ng katarungan sa Pilipinas.
gagawin na natin ang tao na ang maghusga sa bawat paglilitis sa lahat ng korte at sa lahat ng ombudsman case. Ben Reclamador, kasalanan niya ni PBBM kasi binisto niya ang flood control. Ang pagbisto niya po, yun po yung kanyang aksyon para kunwari ipakita na wala siyang kasalanan. So Region 4, pagalingan sila gumawa ng pera. D, Dok Toto, grabe na pala ang Philippines tax ngayon. Sobrang baba na. Yun po ang dulot ng ng baha ng flood control na corruption. Kaya bumaba po yung stock exchange natin. Wala nang bumibili. Wala nang mga mamamayan na bumibili. Kasi to educate you, ano bang stock exchange? Ang stock exchange po, lahat ng kumpanya na nangangailangan ng pondo, saan sila pwedeng kumuha maliban sa bangko? Saan sila pwedeng kumuha ng pondo para mapatakbo nilang kanilang negosyo o di kaya mapalaki pa ng negosyo? Doon lamang po sa stock exchange. So lahat dyan magpa-participate na gusto ng dagdag na pondo. So ngayon, ang lahat nagpa-participate, nagbibigay ng halimbawa, 1 million kada isa ilatag nila doon sa stock exchange. Yung 1 million na shares ay ibibentayin nila, Loy, sa kung sinong gustong bumili. Halimbawa, bumili ako shares ng San Miguel. Bumili ako ng 1 million, kinuha ko yon. Ibig sabihin, binigyan ko ng capital ang San Miguel, pero lumalabas, ako na rin may-ari ngayon ng 1,000 shares. At kung lalago ang San Miguel, lalago din ako. Ganon po yung stock exchange. May iba kumukuha ng Jollibee shares, iba kumukuha ng Ayala shares, iba marami po ang shares na pwede mong mabibili. Tumutulong ka sa bayan kung ikaw ay bumibili ng shares diyan sa Philippine Stock Exchange. So ngayon, paano pa ngayon ang tao magbibigay tiwala sa mga kumpanya natin kung laging may corruption? Yan po ang pinakaugat niyang corruption. Kailangan magtiwala ang lahat para yung manatili yung ating stock exchange. Ngayon, isisingit ko na rin dito, ang lahat po ng kumpanya na sumasali na naghahanap ng pundo pangdagdag kapital sa stock exchange ay kailangan meron silang tinatawag na independent director na hindi siya may-ari pero galing siya sa mga pool na mga accredited professionals, mga CPAs, mga abogado na corporate lawyers, ang mga expert, mga abogado pagdating sa mga commercial practices. Ang papel naman nila bilang independent director ay sila yung magpupuna, o hindi pwede yan, bawal yan. Kasi kung wala po yung independent director, kung sa Cebuano pa, sa Ilonggo, sa Waray, magpataka lang pataas ng presyo. Hindi pwede magpataas ng presyo sa stock exchange. Ang presyo kasi sa stock exchange ng mga share ng kumpanya, nagbabase sa kita nila. Hindi nagbabase sa dikta-dikta. So para mabawalan, hindi mangyari yung dikta-dikta, talagang lahat ng kumpanya na sumasali sa stock exchange, may kailangan, bago sila aprubahan, kailangan kumuha sila ng independent director. Ang isa pang nire-require na batas na magkaroon ng independent director, mga bangko. Kasi kung walang independent director, pupunain nila na, oy, hindi mo pwede pautangin yan, kamag-anak mo yan. Kung hindi babayaran, tumbang bangko. Ganun po yung kagaya kay Villar. Inakusan siya noon na nakuha niya ang Capital Development Bank sa Villar, Manny Villar. Tapos na nakuha niya, pinagsasanglaan niya mga iba-ibang kumpanya na ginawa niya, korporasyon, nagsangla doon gamit ang mga lupa. Tapos sinadyang hindi bayaran. Tapos yung bangko niya ay nalugi. So ngayon kung nalugi, lugi ba si Villar? Hindi po. Bakit? Kasi nung tinayo niya yung Capital Development Bank, may 1 billion siyang kapital, tinapatan ng Central Bank, 1 billion. So bagkos, 2 billion kapital niya. So nung siya na mamahala at pinayagan niya yung mga sangla ng iba-ibang korporasyon na peke naman ang mga titulo ay ng lupa na bilang garantiya, ay natalo. So ngayon, ang hinahawakan ng Central Bank, marami diyang peking titulo na hinahawakan ng garantiya na nirimata. So ganun po katindi ang papel ng independent director. Ganon din ang papel sa Meralco, sa mga service distribution company, mga public service companies, kagaya ng Meralco. Kailangan, ang alam ko, independent director nila dyan ay si dating Chief Justice Artemio Panganiban para bantayan nilang presyuhan ng pag-distribute nila ng presyo sa mga mamamayan. Ganun po ang papel. Ibig sabihin, auditor po yung mga
general description ng trabaho ng independent director. Ganon din po sa mga insurance company na kung saan sa Stronghold Insurance Company ang asawa ni Marcolita ay isang independent director na babantayan niya ang transaction ng Stronghold para hindi sila lumampas sa kanilang trabaho na may kaugnayan sa batas sa pag-i-insure. At kailangan kapag mag-insure sila sa mga produkto, sa mga kontrata ng construction, ang garantiya ng Stronghold ay kung hindi matapos yan, tatapusin ng Stronghold ang trabaho. Ginagarantiyan niya na kung masira yung trabaho ng kontraktor ay papalitan ng bago ng Stronghold. Walang pinag-iba yan sa insurance. Bibili ka ng kotse, ipa-insure mo sa insurance company ng kotse, kung manakaw ang kotse mo, papalitan ng bago. Ganun po yung papel ng insurance company. So in other words, limitado ang papel ng Stronghold Insurance Company sa pag-insure sa mga kontrata ni Diskaya. At bago sila magbigay ng insurance company na igarantiyahan nila, aaprubahan pa yan ng Insurance Commission. So kung hindi maaprubahan ng Insurance Commission, ibig sabihin hindi pwede tatanggapin ng DPWH ang insurance. At kung hindi tatanggapin, hindi rin magre-release ng paunang bayad ang DPWH papunta sa mga Diskaya company o di kaya kung iba pang kontraktor. So madalit sabi, bago mo tirahin itong mga insurance, tirahin mo muna yung Insurance Commission. So ganoon yan. So walang kinalaman, wala pong conflict of interest ako nakita sa gitna ni Marcolita bilang chair ng Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa flood control sa kabilang banda at sa kabilang banda ng Stronghold kung saan ang asawa niya, independent director, ay may kontrata din sa mga kontraktor doon sa flood control project. See? Gano'n lang po yung kasimple. So, tapos na, bin reklamador, kung ginaya na lang ni PBBM si IPRRD na tumahimik na lang sana, walang gulo. Bernard Magtibay, Valsky Rapallo, magandang hapon po, Tony Toto Housing. Ano nga kaya nangyari sa hearing na 2025 budget? Matutuloy pa ba yon? So, Eladio D. Junior Socorro, Tamsak, Tomas Esplana, bakit kasi hinayaan ni PBBM na gahasain ang 1.3 trillion na pera ng bayan? Siya naman ang pumirma, hinayaan niya. Mang-uulam, di ba pwede party list muna, Sir Toto? Rene Lobaton, di, magdireksyon tayo presidente kasi wala tayong magagawa sa bahay natin kung party list tayo, kailangan presidente tayo. Rene Lobaton, baskog pa mga wala huya sa congressman kay sa linog sa Cebu. Sa panahon ni PBBM, kawawa ang mga magsasaka. 8 pesos per kilo na daw ang palay. Naku, kakaawa naman talaga. Kansky, Gayle Ramirez, wala na marunong politiko. Rosana Hinita, wag sa yung wish na lang ni Cara David. So Dennis Kausing, hello Brad. Ricky Saldia, hindi lang flood control, pati gold ng Central Bank, malaki na raw ang bawas. Sana may imbestigahan ito. Ben Reclamador, ang madaya ang stocks na nakawin lang dyan, pera mo. Tapos Ben Reclamador, asawa ni Marcolita, independent director, pero hindi sinabihan mga insurance firm na Diskaya na ayusin. Wala nang kinalaman yan, Ben Reclamador. Barahin mo muna ng Insurance Commission yung ahensya ng gobyerno para gusto mo mangyari, kasi hindi po makapag-issue ng insurance ang kumpanya kung hindi aprobahan ng Insurance Commission na ahensya ng gobyerno. So, di by high sell, Lola hahalag, logi. Okay? Di Ben Reclamador, no, anong kinalaman ng insurance kung kahit substandard, walang kinalaman ng insurance, hindi naman nakipag-kontrata ng insurance sa pagbibidding. Ang papel ng insurance po sa huli na yan papasok. Kung gusto nila rekomenda nila, tatanggapin na risko na pag masira yung project, papalitan nila. Yun, nasa insurance company yun. So Ben Reclamador, anong kinalaman ng insurance kung mag-substandard ang contractor? Baka hindi may-ari ang asawa ni Marcolita. Hindi rin may-ari asawa ni Marcolita dyan. Si Kerry Buzz, as far as I know, nangyari na mga pangyari ngayon. Back to the history, si Lopez, kaibigan ni Senior, pero katapusan, idiniin din ang kaibigan, ginamit at tinraidor din. History repeat itself. Siyempre, si ang tinutukoy mo, si Nanding Lopez, kaibigan ni Marcos Senior. Tapos diniin pa si Fernando Lopez, kinuha pa yung mga TV stations siya, tsaka Meralco, kinuha sa Lopez. Gayle Ramirez, kasabot din si BBM sa Nakawan.
Lito Chavez Mendez, basta kalbo, basta kalbo, gwapo. Di ba? Ben Reclamador, kakapaliwanag ng Dr. Toto kung ano ang role ng independent director. Ben Reclamador, ikaw ang hindi nakakaintindi. Yan, kasabi lang ni Dr. Toto, walang kinalaman. Kasi hindi naman siya may-ari. So, in short, magandang hapon po sa lahat. Paki-share at paki-like para naman ma-inspire ako lagi magbablog. At kailangan aabot tayo, sinasabi ko, ng 10 million members para tatakbo akong presidente. So, langga. Wala si Saldico kung wala si Romualdez. Wala si Romualdez kung wala si BBM. Sila ang utak. Yeah, tama ka. Langga, out talaga, okay? Tapos si Bokfot TV, si Ping Lacson at mag-asawang Diskaya may resibong picture. Nakita ko na litrato ni Ping Lacson tsaka mag-asawang Diskaya. Jusel Rose. Saba si Jusel Rose. Wala ang pangalan ni Jusel Rose. So anyway, nabanggit ko ng pangalan ni Jusel Rose. Maraming salamat po at para sa bayan ang ating pinaglalaban. Kay Camaro, hindi raw sa XA. Okay, magandang umaga po magandang tanghali.